Magandang gabi at magandang araw po saan man kayong panig ng mundo naroroon. Sa episode nating ito, babalikan natin ang mainit na usapan tungkol sa naging panayam ni Kuya Andy kay Nanay Melda na sinasabi ng ilan ay kulang pa umano ang naging pahayag. Naging malaking usapan ito, kahapon ay tinalakay rin mismo ni Kuya July sa kanyang live at doon ay hinimay niya ang bawat punto. Pero sa aking sariling pananaw, malinaw at matibay, hindi nagbabago si Nanay Melda. Ang sinabi niya noon, siya pa rin ngayon. Kaya tuloy-tuloy na po tayo. Walang paligoy-ligoy. Pakiclick muna ang like button mga kakalingap. Bakit sinasabing hindi nagbabago? Marami ang nagsasabi na tila raw kulang ang naging pahayag ni Nanay Melda. Pero kung babalikan natin lahat ng mga sinabi niya noon, mula sa damdamin niya, paninindigan at respeto sa kalingap, ay pareho pa rin hanggang ngayon. Ang tanong ngayon ng maraming viewers, kung kulang sa kanila ang pahayag ni Nanay Melda, maaari bang punan o dagdagan ng pahayag ni Joyda? Siyempre, anak si Joy. Pero tandaan natin, open quote, ang pagkakasala ng isa ay hindi dapat ikarga sa buong pamilya. Iba-iba po ang damdamin ng bawat anak. Bawat magulang, isang bikis nga sila pero gaya ng walis tingting, hindi pare-pareho ang haba, kapal at hugis. Isa ang tali pero hindi ibig sabihin pare-pareho sila ng damdamin at pananaw. Close quote. Kung may kulang sa paliwanag ni Nanay Melda, hindi ba tama lamang na marinig din natin ang boses ni Joy? Kung bakit may duda ang ilan? Marami ang nagsabi na parang iba si Nanay Melda noong huling panayam dahil hindi siya umiyak at doon umano nang galing ang pangdududa ng iba. Sanay kasi ang karamihan na kapag si Nanay Melda ang ini-interview, natural na emosyonal siya. Pero malinaw, hindi sa lahat ng panahon ay may luha. Hindi ibig sabihin hindi siya umiiyak ay hindi na totoo ang sinasabi niya. Hindi ganoon kasimple ang pagbitaw ng damdamin lalo na kapag paulit-ulit ng humaharap sa publiko. Tungkol sa Franjoy issue, ito ba ang ugat? Napakarami ang nagpapalagay na ang tunay na pinagmulan ng tampo ng ilan ay yung hindi pagpayag ni Nanay Melda noon sa Franjoy. Nang pumunta roon si Kalinga Prab para ipaalam ang collaboration. Pero tanungin natin ang sarili, ang hindi pagpayag ba ay masama agad? Yun ba ay masasabing masamang ugali? Wala po. Ang sabi niya noon ay, open quote, huwag muna, dahil sariwa pa ang mga pangyayari, close quote. Karapatan po ng sinuman, lalo na ng isang ina ang tumanggi kapag hindi pa kaya ng puso, kapag hindi pa handa. Hindi yun masamang pag-uugali. Yun ay pagprotekta. At tandaan natin, sinabi mismo ni Nanay Melda sa ibang vlog noon, na ang pagpa-vlog kay Joy ay isa lamang paraan para makapagpasalamat sila sa kalingap. Ibig sabihin, bukas naman siya sa content kung nandoon ang tamang teaming. Paghahambing sa ibang kaso. Binanggit din ang kaso ni Ate Mylene na sa paglipas ng panahon ay kapansin-pansin na nag-iba ang pakikitungo. Isolated, hindi lumalapit sa team, at kalaunay nalaman na may sarili na pala siyang pinagdadaanan at minamahal si Ben, dahilan ng mga naging problema. Pero kay Nanay Melda, wala ni katiting na ganitong indikasyon. Walang pagbabago sa ugali, walang pagpapakita ng pagtalikod, walang pambabastos. Ang tanging nangyari lang isang pagtanggi sa maling oras, hindi iyon dahilan para husgahan. Paninindigan ni Nanay Melda, ito ang pinakamahalaga. Sa interview malinaw niyang sinabi, open quote, iwanan man ako ng kalingap, pero ako hindi ko sila iiwan. Hanggang sa magpantay ang paa ko, kalingap pa rin ako. Close quote. Ito ay hindi pahayag ng isang taong nagbabago ng isip, kundi isang taong may matibay, final at tapat na paninindigan. Kung tutuusin, kaya maraming viewers ang naantig dahil dama mo sa boses at mga salita niya. Hindi siya nagsasalita para makumbinse, kundi dahil iyon talaga ang totoo sa puso niya. Baliktarin natin ang sitwasyon. Kung ikaw ang natulungan, kung ikaw ang binigyan ng bahay, pagmamahal, gabay at respeto, kung ikaw ang nakaranas ng pagbabago sa buhay dahil sa kalingap, iwan mo ba ang kalingap? Siyempre hindi. Kaya bakit isipin ng iba na kaya itong gawin ni Nanay Melda? Bakit pilit pa ring binubutasan si Nanay Melda ng iba? Dahil komplikado ang sitwasyon at dahil masyadong malalim ang naging problema ng anak niya. Pero ang kasalanan ni Rhea ay hindi kasalanan ni Nanay Melda. Hindi dapat palawakin ang galit at hindi dapat gawing collective blame. Kung paulit-ulit nating susuriin ang mga pahayag niya, walang mali. Walang masamang intensyon. Walang pagbabalat kayo. Pero sabi nga nila, may mga taong kahit gaano ka magpaliwanag ay hindi pa rin maniniwala. Ang magagawa lang natin ay igalang ang kanilang opinyon. Tech konklusyon. Sa kabuuan ng mga pahayag ni Nanay Melda,
Kahit balikan natin mula umpisa hanggang ngayon, isa lang ang malinaw, consistent siya, hindi nagbabago, tapat sa kalingap, at may mababang loob. Kung may kulang man sa paningin ng iba, maaring si Joy ang makapagpuno. Pero sa pagsusuri ng mga sinabi ni Nanay Melda, sapat na po yun. Malinaw na malinaw. At sabi nga ni Kuya July, open quote, darating ang panahon na mare-realize ng iba ang totoong intensyon ni Nanay Melda. Ang ini-interview, natural na emosyonal siya. Pero malinaw, hindi sa lahat ng panahon ay may luha. Hindi ibig sabihing hindi siya umiiyak, ay hindi na totoo ang sinasabi niya. Hindi ganoon kasimple ang pagbitaw ng damdamin, lalo na kapag paulit-ulit ng humaharap sa publiko. Tungkol sa Franjoy issue, ito ba ang ugat? Napakarami ang nagpapalagay na ang tunay na pinagmulan ng tampo ng ilan ay yung hindi pagpayag ni Nanay Melda noon sa Franjoy, nang pumunta roon si Kalinga Prab para ipaalam ang collaboration. Pero tanungin natin ang sarili, ang hindi pagpayag ba ay masama agad? Yun ba ay masasabing masamang ugali? Wala po. Ang sabi niya noon ay, open quote, huwag muna, dahil sariwa pa ang mga pangyayari, close quote. Karapatan po ng sinuman, lalo na ng isang ina ang tumanggi kapag hindi pa kaya ng puso, kapag hindi pa handa. Hindi yun masamang pag-uugali. Yun ay pagprotekta. At tandaan natin, sinabi mismo ni Nanay Melda sa ibang vlog noon na ang pagpa-vlog kay Joy ay isa lamang paraan para makapagpasalamat sila sa kalingap. Ibig sabihin, bukas naman siya sa content kung nandoon ang tamang teaming. Paghahambing sa ibang kaso, binanggit din ang kaso ni Ate Mylene na sa paglipas ng panahon ay kapansin-pansin na nag-iba ang pakikitungo. Isolated, hindi lumalapit sa team, at kalaunay nalaman na may sarili na pala siyang pinagdadaanan at minamahal si Ben, dahilan ng mga naging problema. Pero kay Nanay Melda, wala ni katiting na ganitong indikasyon. Walang pagbabago sa ugali, walang pagpapakita ng pagtalikod, walang pambabastos. Ang tanging nangyari lang isang pagtanggi sa maling oras, hindi iyon dahilan para husgahan. Paninindigan ni Nanay Melda, ito ang pinakamahalaga. Sa interview, malinaw niyang sinabi, open quote, iwanan man ako ng kalingap, pero ako hindi ko sila iiwan. Hanggang sa magpantay ang paa ko, kalingap pa rin ako. Close quote. Ito ay hindi pahayag ng isang taong nagbabago ng isip, kundi isang taong may matibay, final at tapat na paninindigan. Kung tutuusin, kaya maraming viewers ang naantig dahil dama mo sa boses at mga salita niya. Hindi siya nagsasalita para makumbinse, kundi dahil iyon talaga ang totoo sa puso niya. Baliktarin natin ang sitwasyon. Kung ikaw ang natulungan, kung ikaw ang binigyan ng bahay, pagmamahal, gabay at respeto, kung ikaw ang nakaranas ng pagbabago sa buhay dahil sa kalingap, iwan mo ba ang kalingap? Siyempre hindi. Kaya bakit isipin ng iba na kaya itong gawin ni Nanay Melda? Bakit pilit pa ring binubutasan si Nanay Melda ng iba? Dahil komplikado ang sitwasyon at dahil